amin muna, oh. Nagluto lang ako ng tinulad yan, oh, di ba? Kala niyo walang tangla dito, may tangla dito. Ako'y nakapanghingi sa kabilang bahay. Isang paso pang binigay sa akin. Nangingi lang ako isang paso, oh. May sayote rin dito. Kala niyo walang mga ganyan dito, mayroon. Oh, sa kabila din, oh, may ano din. May niluluto din akong pagkain ng amo. Kunti nga lang yan, oh, niluluto meatball. Kasi kunti lang naman kumakain yung mga bata ng mga amo namin. Kunti lang talaga sila kumakain. Hindi sila maano sa rice. Gusto na mga bata, mga dry-dry ang kinakain, oh. Samantala yung gitna rice din, oh. Pag nagluluto dito ng rice, oh, parang siyang pasta na i-drain mo, tapos ibalik, patuyuin, oh. Ganyan lang yung atake ko sa kusina. Kaya binansagan ng nagmamayari na ako ng kusina ko dito. Kung ano-ano lang mga ginagawa ko dito. Hanggang sa maghapon, oh, kain, dut-dut, loto, yan lang talaga ang ginagawa ko. Pero bago sila lutuan, hindi pwedeng mahuli yung pagkain namin, oh. Kailangan talagang mauna maluto at ako'y nagugutom. Huy, wala na akong ginawa dito kumain, opo, dut-dut. Kaya nananaba, hindi ko na alam kung anong gagawin ko bukas. Sige, lagi akong nagsasabing bukas, diet ako, diet. Paano ba ako ma-diet nito na? Kainis lamon naman yata ang ginagawa ko. Gusto ko po, umabot natin ako ng 90 kilos nito. Lumba-lumba na, buti ako'y matangka. Kalain mo yun, naging lumba-lumba na ako sa kalagayan ko. Oh, kailangan natin lagyan ng light yung ano natin para maliwanag ang buhay, maliwanag pa sa sikat ng araw. Oh, ganyan lang yung atake ko sa kusina, luto. Na occupied lahat yung ano ko diyan, oh, yung gas range ko, occupied. Ganyan talaga pang ano. Hapit ka na sa oras, occupied yung mga lahat ng lagayan dyan ng ano, lutuan. Kailangan madali, oh. Pero yung pagluluto ko dyan, kaya yung sa amo namin hindi pwedeng madaliin, kaya makapag-amo ka ng Marte, Diyos ko po, tabang mga langit. Magsabi dahil hindi ko na-enjoy yung pagkain less, sabi, why you not make good before you make good, and then yan, blah blah blah, na rin yung amo namin, I'm not enjoying eating, kaya I'm not enjoying our food, oh, diba? Balibaliktad man ang English, pero maintindihan. Ay, Diyos ko po, matawa na lang ako dito, hindi mo malaman yung English, ha? Pati ako, nabubo na po sa English, ha? Bobo naman talaga ko sa English. Nakakatuwa, oh. Luto na yun sa kanila, kailangan talaga unahin yung pagluto sa kanila para maayos yung pagkaluto ko. At mamaya, initin ko lang yan, bahala na yung amin mahuli. Basta yung kanila, masarap, maayos ang pagkaluto, kasi pag ikay nakapag-amo ng maarte, ay masuko, magagalit yan yung shika namin, sobrang arte. Kailangan mo magpasensya, habaan ng pasensya, kasi kung hindi, magpangabot kayo, mag-away kayo ng amo, mga iba pa naman. Naputol ang voice recorded ko dahil, ay Diyos ko po, naputol yung voice recorded, tapos na pala yung pagluluto ko ng rice, oh, diba? Uy, mahirap mag-voice over, tapos may tumatawag sa telepono mo, oh. Pinupunasan ko yan kasi pag tumatagos na yung umaawas na yung tubig, pinupunasan ko yan kasi pag nagdadry na yun, mahirap na siya tanggalin, kaya punasan ko agad pag may tubig yung nalabas sa lutuan ko. Ayaw kong pinapatanggal yung mga dyan, dumi sa gas range ko. Mahirap magkuskus ka na magkuskus. Iba pa naman dito, ganyan lang ang atake ko sa kusina, luto, kain, o diba, dot-dot, o kailangan mong i-adjust yung ugali ng amo mo, yung pagluluto, ganyan dito pag nag-abroad ka sa Middle East. Pero mas bet ko pa dito sa Middle East siguro kaysa Hong Kong. Dito kasi sa Middle East, relax, walang karwas, doon sa Hong Kong kasi pag nag-a-apply ka doon, Diyos ko po, unlimited at ang trabaho dito kasi makikita mo lang sa katawan ko, tumaba na ako sa kakaupo, dut-dut kain, diba? Unlimited. Kasi pag nagluluto pa, pag kusina lang talaga dito.
mag-concentrate ka lang sa niluluto mo. Nakakapagod lang tumayo pag lalo pag maraming niluluto. Nakakapagod lang tumayo, maghugas tayo, tapos kabila naman luto. Ganun yun, pero okay, walang walang manggugulo sa kusina mo, walang mga bata, walang ano, hindi ka utusan. Yung ano lang problema, ang pagtawag-tawag lang ng amo. Pag tumawag, o ganyan na. Mapuputol talaga ang pagluluto mo ng bonggang-bongga. Kailangan patayin, o mas relax dito, kusina, tapos ano, yung separate yung kusina ni yung main ano, yung parang dirty kitchen nila, separate, o walking distance lang naman, kaya pwede dito makapagluto ng kung ano-ano dito sa kusina. Ganyan yung kusina namin. Malayo, kaya malaya akong makapagluto dito. Diyos ko po. Kung hindi lang siguro, kung hindi lang siguro okay yung amo, matagal ko na rin nilayasan ito sa sobrang arte. Uy, Diyos ko po, maarte. Hindi mo malaman ang ano. Pag hindi masarap, oh, why you like this, your food, oh, diba, blah blah blah, oh, I'm not enjoying eating, oh, Diyos ko po, kahit magbalik-baliktad yung mga English naming dalawa, basta makapag-English lang siya, oh, kailangan talagang perfect, halos perfect yung mga niluluto mo, kasi pang yung mga sinisend yung mga recipe, kailangan gayahin. Ako pa na may minsan tinatamad kaya napapagalitan. Buti nga dito hindi yung Arabic food na niluluto dito, walang masyadong yung mga sinisend niya walang masyadong mantika, kaya okay lang. Kaso lang yung yung mga spices lang ang ayaw ko dito, kasi pag nagluluto ka talaga, kasi magluluto ka sa mga niluluto nila, hanggang kilikili bra ang mga amoy niyan. Kala niyo lalo yung tinatawag na biryani matsubos, kung ano pa yung lahama, lahat pag nilalagay na lahat yung mga spices niyan, sari-sari, tig isang kutsara, half kutsara, hanggang kilikili, singit, hanggang bra, panty ang amoy. Sobra. Kaya ayoko talaga magluto nung buti yung sa mga Pinoy food natin, walang masyadong ganyan, hindi ka kagaya sa kanila. Yung una ko nga dito na yung isip ko, ano ba itong mga nilalagay nila, oy, ba't iba ang amoy? Pero habang dumatagal, okay na naman. Nasanay na rin sa amoy. Pero yung yung amoy sa kusina, pag after niyan magluto, magbihis ako, dalawang bisis ako magluto dito, kasi yung maamoy yung niya, maamoy yung pagkain. Di ko matatagalan yung amoy na hanggang gabi pa yung damit ko. Kailangan talaga magbihis ako after ko magluto sa lunch. Uy, Diyos ko, pag ikaw yung nagluluto dito, di ba tinusok-tusok ko lang yan. Tinusok ba? Kasi, tinusok yung mga pagkain. Ganyan lang. Naghihintay lang ng hapon, naghihintay ng paghapon na naman dyan, magliba na naman ang lulutuin ko. Ikaw talaga ditong may-ari sa kusina. Kaya nga, at Diamond Life as a content creator na nagmamay-ari ng kusina. Ako talaga nagmamay-ari ng kusina. Reyna ng kusina sa mga Arab country. Diba? Nandito lang naman ako sa Qatar, day. Buti nga dito yung pinapasukan ko. Okay, kaysa sa ibang amo, ang daming niluluto. Dito light lang. Pamilya, pambata. Yung amo naming lalaki, hindi naman nakain. Sila yung mga nilulutuan ko. After kong magluto, tapos na yung mga niluluto ko. Diba? Nandito din, hugas agad. Kailangan mo hugasan agad kasi hindi mo inuhugasan yan. Matatambakan ka sa hugasin. Ang daming hugasin pa naman pag nagluluto dito sa kusina. Sobrang dami. Kailangan mo na malinis yung kusina mo. Ako pa naman pag naglihugas, ilalagyan ko talaga ng Clorox. Ayoko ng malansa. Iba yung dito, mas malansa yung mga manok dito. Sobrang lansa, kaya pag ako'y naghugas ng manok, binabad ko sa asin, isang oras, kalahating oras, tapos nilagyan ko ng flour para wala. Yung iba, turmeric kasi, nag-yellow kasi yung mga lababo mo, kung diyan, basta mag-yellow siya pag turmeric.
Di ba pa ganyan lang, oh. Katapos niyan, wala na, upo na naman, dot-dot, oh, di ba? Unlimited dot-dot dito, oh. Ang mahalaga may wifi. Kung walang wifi, ambot na lang. Hindi mabubuhay pag walang wifi, oh. Kailangan talaga may wifi, hasta ang kusina. Need ng wifi. Pag wala, ay maburido yung utok. Bahala, walang pera, basta may wifi. Kunting linis mo, kunting ano, tapos upo, dot-dot, kain, o diba? Ganyan ang atake sa OFW, pero maluwag. Hanggang dito na lang. Thanks for watching.